Sa unang pagkakataon ay naglabas na ang Malacanang ng halaga ng gastos ng pamahalaan sa 12 foreign trip ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ulat ng palasyo, umabot ito sa mahigit 200 milyong piso. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. Iniulat ng Malacanang ang naging paggugol ng pamahalaan sa mga biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng bansa noong nakalipas na taon. Batay kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, umabot sa 277 million pesos ang halaga ng expenses ng pamahalaan dahil sa official foreign trips. Also, we'd like to take note of the windfall of PRRD's official foreign visits. We're glad to report the windfall of President Duterte's official foreign visits last year. The president made a total of 7 foreign trips, visiting a total of 12 countries since he took office. These visits incurred a total of about 277 million in expenses which included airfare, charter lease, and others. Nagtungo na si Pangulong Duterte sa mga bansang Lao at Peru noong nakaraang taon para sa mga international event tulad ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit at Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Bumisita rin ito sa mga bansang Brunei, Indonesia, Vietnam, China, Japan, Malaysia, Cambodia at Singapore. Nagkaroon din ng short visit si Pangulong Duterte sa New Zealand. Ngunit ayon kay Undersecretary Abella, bukod sa pagpapatatag ng diplomatic at economic ties ng Pilipinas sa mga kalapit bansa, malaki ang naging tulong ng mga foreign trip na ito upang makapag-uwi ng bilyong halaga ng investments ang Pangulo. These official trips are part of the President's obligation to maintain and strengthen diplomatic ties with neighboring countries and has clinched numerous economic investments and commitments amounting to billions of dollars, to billions of pesos, and generate thousands of jobs in the following years. Sa kabuuan, nagbunga ng $4 billion na halaga ng investments at ayuda ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa China, habang $1.85 billion naman ang mula sa Japan. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang.